Bakit kahit binata't dalaga na, nasusuhulan pa rin tayo ng pagkain para gawin natin ang favor nila? Alamin natin yan sa Maslow's Hierarchy of Needs. Abraham Maslow ay isang American psychologist na kilala sa kanyang mga gawa sa larangan ng humanistic psychology. Siya ang nagbuo ng konsepto ng Hierarchy of Needs. Ang Hierarchy of Needs ay isang psikolohikal na teorya sa papel na a theory of human motivation. Iminumungkahi ng teoryang ito na ang motivation at behavior natin ay driven o udyok na isang hierarchy ng mga pangangailangan na sinisikap nating makamit o matupad sa pagkakasunod-sunod. Ang hierarchy ay madalas na inilalarawan bilang isang pyramid na may iba't ibang antas. Mula sa mga pangunahing physiological na pangangailangan sa ibaba hanggang sa mas mataas na antas ng psikolohikal at self-fulfillment na mga pangailangan sa itaas. Ang tao ay naudyukan o motivated na kumilos batay sa mga pangangailangan. Physiological needs. Sa base ng pyramid, matatagpuan ang mga pangangailangan physiological. Kinabibilangan ng mga pinakapangunahing pangailangan para mabuhay tulad ng pagkain, tubig, tirahan, pahinga, pagtulog, at warmth. Kung hindi matutugunan ang mga pangailangang ito, ang mga individual ay mamamatay. Ang mga pangailangang ito ay dapat matugunan bago makapag-focus ang isang individual sa mas mataas na antas ng mga pangangailangan. Safety needs. Kapag nasiyahan ang mga pangailangang physiological, ang mga tao ay naghahanap ng kaligtasan at seguridad. Kabilang dito ang pisikal na kaligtasan o proteksyon mula sa pinsala, seguridad sa emosyon, pananalapi, trabaho, kalusugan, katatagan, at isang ligtas na kapaligiran. Belongingness and love needs. Matapos matugunan ang mga pangailangan sa kaligtasan, ang mga individual ay naghahanap ng panlipunang koneksyon at isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ito ay nasasangkot sa pagbubuo ng makabuluhang mga relasyon, intimacy, komodidad, pamilya, pakikipagkaibigan, pagtanggap, pagmamahal at panlipunang mga grupo. Ang mga individual ay naghahangad ng interpersonal na koneksyon at may ilang natatakot na mag-isa. Esteem needs. Ang mga pangailangan sa pagpapahalaga ay sumasaklaw sa parehong pagpapahalaga sa sarili at ang pagnanais para sa pagkilala at paggalang mula sa iba. Kabilang dito ang mga damdamin ng pagpapahalaga sa sarili, kumpiyansa, at ang pangangailangan para sa mga tagumpay at pagkilala sa lipunan. Self-actualization needs. Sa tuktok ng hierarchy ay ang self-actualization na kumakatawan sa pagsasakatuparan ng buong potensyal ng isang tao at ang pagtugis ng personal na paglago, pagkamalikhain at katuparan. Ito ang tumutukoy sa paghahanap ng personal na paglago, pagsasakatuparan ng mga natatanging talento at kakayahan, ang pagsusumika para mapabuti ang sarili. Ang self-transcendence na optional para sa ibang mga larawan ay dinagdag sa itaas ng self-actualization. Ang self-transcendence ay tumutukoy sa pagnanais na lumampas sa sarili at makaranas ng pakiramdam ng pagkakaisa sa mundo, kadalasan sa pamamagitan ng espiritualidad o koneksyon sa isang bagay na higit sa sarili. Sadyang mahalaga ang pag-aaral ng Maslow Hierarchy of Needs sapagkat ang teorya na ito ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa iba't ibang mga kadahilanan na nag-uudyok sa pag-uugali ng tao o to understand what motivates a particular human behavior. Tinutulungan tayo nitong maunawaan kung bakit ginagawa natin ang ating mga ginagawa at kung ano ang nagtutulak sa ating mga aksyon. Maaaring maging kasangkapan ito para sa atin na naghahanap ng pagpapabuti sa sarili at sa personal na pag-unlad. Nagbibigay ito sa atin na isang roadmap para sa pagtugon sa mga pangailangan natin at pag-unlad tungo sa self-actualization na kadalasang itinuturing na tuktok ng personal development. Sa usaping trabaho, ang pag-unawa sa hierarchy of needs ni Maslow ay makakatulong sa mga managers na mag-motivate sa kanilang mga empleyado ng epektibo.
Sa pamamagitan ng pagkilala sa magkakaibang mga pangailangan ng kanilang mga manggagawa, maaaring maiangkop ng mga managers ang mga incentives, rewards, at work environments para mas mahusay na matugunan ang mga pangailangang iyon. Sa edukasyon, ang teoryang ito ay maaaring gamitin ng mga tagapagturo o guro upang madisenyo ang curriculum at mga pamamaraan ng pagtuturo na isinasaalang-alang ang iba't ibang pangailangan ng mga mag-aaral na nagpapatibay na isang mas sumusuporta at epektibong learning environment.